Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mayet. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na talagang nagpandindig ng balahibo ko at nag-iwan ng malalim na takot sa aking puso. Ito'y tungkol sa isang misteryosong lugar na maraming Pilipino ang narinig na, ngunit di ilan lamang ang tunay na nakaranas. Ang lungsod ng Biringan. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang pangalan ng Biringan. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw ay isang mahiwagang lungsod na hindi matatagpuan sa mga mapa. Isang lugar kung saan naninirahan ng mga nilalang na hindi kagaya natin. Ang mga engkanto, ngunit hindi ito mga mababait na engkanto. Ang mga kwentong tungkol sa Biringan ay puno ng mga kababalaghan, mga misteryosong pagkawala at minsan ng mga taong bumabalik na tila wala na sa kanilang tamang pag-iisip. Ang kwentong ito ay hindi isang simpleng alamat lamang. Nangyari ito sa akin at hanggang ngayon hindi ko pa makakalimutan ang bawat detalye ng karanasan iyon. Noong taong 2003, isang taon na hindi ko malilimutan. Ako ay naglalakbay papunta sa isang probinsya sa Samar upang dalawin ang aking mga kamag-anak. Nakasanayan ko na pumunta sa probinsya tuwing bakasyon dahil tahimik at malayo ito sa ingay. Doon ko rin natutunan ang iba't ibang tradisyon at kwento ng aming lahi. Isang gabi, habang nakaupo kami ng aking pinsan sa harap ng bahay ng lola namin, napag-usapan namin ang tungkol sa Biringan. Napapansin kong laging iniiwasan ng mga matatanda ang paksang iyon. Ngunit kami ng pinsan ko na si Alma ay labis ang kuryosidad. Sabi nga nila, curiosity killed the cat. At hindi namin alam na ang pag-uusisa namin tungkol sa lugar na iyon ay magdadala ng malalim na takot at bangungot sa aming buhay. Mayet, gusto mo bang makita ang Biringan? Tanong ni Alma. Habang kami nagkukwentuhan, maraming nagsasabi na pwedeng makita iyon kapag gusto ng mga engkanto. Napangiti ako at nagbiro. Bakit naman hindi? Gusto ko rin makita kung ano ba ang itsura ng lugar na iyon. Sabi nila, napakaganda raw ng lungsod na iyon, diba? Ngumiti si Alma, ngunit may kakaibang ningning sa kanya mga mata na hindi ko maipaliwanag. Parang seryoso siya sa kanyang tanong. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ko pa lubos na nauunawa na magiging epekto ang kanyang pag-anyaya. Kinabukasan, nagimbita si Alma na magpunta kami sa isang lugar malapit sa Kakawayan. Sabi niya, gusto niya akong ipakita ang isang magandang tanawin mula sa isang mataas na burol na kung saan makikita ang dagat. Gabi na nang nagdesisyon kaming pumunta doon. Sa probinsya, medyo normal na ang maglakad-lakad kahit sa gabi dahil sanay na ang mga tao sa mga kagubatan at bukirin. Ngunit noong gabi ngayon, habang kami naglalakad, parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Ang init ng hangin ay biglang naging malamig at ang paligid ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Alma, sigurado ka bang maayos ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ko. Habang humahakbang sa madilim na landas, tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay gabay sa amin. Oo, Mayet. Maganda rito. Promise, hindi ka magsisisi. Tugon niya. Ngunit may kakaiba sa kanyang boses. Parang hindi siya si Alma na kilala ko. Pagdating namin sa burol, napatigil ako sa aking nakita. Sa harap namin ay hindi lang isang simpleng tanawin ng dagat. Sa halip, ang buong tanawin ay tila kumikislap. Sa kabila ng kakahuyan, may nakita akong liwanag. Isang maliwanag na lungsod na tila napakalapit. Ngunit hindi ko alam
kung paano ito makikita sa mga normal na araw. Ano yan, Alma? Tanong ko. Ngunit bigla siyang natahimik. Ngunit bago pa man ako makapag-react, biglang sumigaw si Alma. Biringan, narito na kami. Pagkasigaw ni Alma, bigla akong naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Para may hangin na malakas na umiikot sa paligid namin. At ang liwanag mula sa malayong lungsod ay unting-unting lumalapit. Sa isang iglap, ang dating madilim na paligid ay napalitan ng liwanag na parang tanghaling tapat sa harapan ko. Nakatayo ang isang lungsod, hindi isang ordinaryong lungsod, kundi isang lugar na puno ng mga gusali na tila gawa sa kristal at ginto. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito ang lugar na makikita mo sa normal na mundo. Ang mga tao, kung tao man sila, ay naglalakad sa paligid. Lahat ay magaganda at gwapo. Ngunit may kakaibang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Parang mga ngiting puno ng lihim. Ang mga mata nila ay nagkikislapan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit may kung anong bagay sa kanila na nagpaparamdam ng kakaibang takot sa akin. Mayet, ito na ang biringan, sabi ni Alma, na ngayon ay tila iba na ang itsura. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at tila masyadong maliwanag. Maganda, diba? Sa unang tingin, ang lugar nga ay parang paraiso. Ngunit may isang bagay na tila mali. Parang isang bangungot na tila maganda, ngunit puno ng panganib. Sa likod ng bawat ngiti, hindi ko napansin na unti-unti akong nilalayo ni Alma sa liwanag ng buwan, papunta sa gitna ng lungsod. Habang naglalakad kami sa loob ng lungsod, napansin kong may mga bagay na hindi normal. Ang mga tao ay tila hindi gumagalaw ng natural. Parang may ibang bagay sa kanilang mga kilos. Mabagal, ngunit parang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang tumigil ang isang babae sa harap ko. Nakangiti, ngunit may mga matang malamlam. Maganda ka. Gusto mo bang manatili rito? Tanong niya. Tila ang kanyang boses ay nagmumula hindi sa kanyang bibig, kundi sa hangin na nakapaligid sa akin. Sumama ka na sa amin. Dito ka nababagay. Napatigil ako at napaatras. Hindi, kailangan kong umuwi, sabi ko. Ngunit tila walang naririnig sa akin. Ang paligid ay naging mas maliwanag at ang mga nilalang sa biringan ay tila dumadami. Lahat sila ay nakangiti sa akin. Lahat ay nag-aanyaya na manatili sa kanilang paraisong puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Ngunit alam kong hindi ako maaaring manatili sa lugar na ito. Hindi ito tunay na paraiso. Isa itong patibong. Alma, umalis na tayo rito, sigaw ko. Ngunit hindi ko na makita si Alma. Siya ay nawala na parang bahagi na ng lungsod na ito. Biglang may naramdaman akong kamay na humawak sa akin mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakabarong. Ngunit ang kanyang mukha ay naglalaman ng kakaibang ngiti. Hindi ka na makakabalik, sabi niya. Dito ka na. Tila nawalan na ako ng pag-asa. Parang lahat ng aking nararamdaman ay unti-unting nawawala. Ang kanyang takot, ang sakit at ang pakiramdam na ako'y tao. Lahat ay tila inaalis sa akin ng lungsod na ito. Sa mga sandaling iyon, biglang may malakas na ingay na pumuno sa paligid. Isang tunog na parang kampana na nagmumula sa malayo. Sa ingay na iyon, biglang naglaho ang mga nilalang ng biringan. Ang liwanag ng lungsod ay nagdilim at ako'y
Bumalik sa aking ulirat. Nakita ko si Alma sa malayo. Tila wala sa kanyang sarili, ngunit gising na. Nagmamadali akong tumakbo papalayo, papunta sa direksyon ng burol kung saan kami nagmula. Naririnig ko pa rin ang tunog ng kampana sa aking likuran. Parang nagbubukas ng pinto pabalik sa aming mundo. Nang marating ko ang burol, nakita ko ang kakahuyan sa malayo. At sa wakas, nakabalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagbalik namin sa baryo, tila walang nagbago. Ngunit alam kong may nangyaring hindi ko makakalimutan. Si Alma, kahit gising na, ay tila may iba ng anyo. Parang wala na siya sa kanyang tamang diwa. Hindi siya nagsasalita ng kahit ano tungkol sa gabing iyon. At kahit ako ay hindi na bumanggit tungkol dito sa kahit kanino. Ngayon, habang ikinikwento ko sa inyo ang aking karanasan, ramdam ko pa rin ang takot na dulot ng lugar na iyon. Ang Biringan ay hindi basta-basta kwento lamang. Ito ay isang lugar na puno ng lihim. Isang lugar na maganda sa paningin, ngunit puno ng kasamaan. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na mag-ingat kayo sa inyong mga pinupuntahan. Hindi lahat na maganda ay ligtas, at hindi lahat ng lugar ay dapat bisitahin. Sana ay natutunan ninyo ang leksyon mula sa aking karanasan, at sana ay huwag ninyong tularan ang aking pagkakamali na mag-usisa sa mga bagay na masyadong misteryoso. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento tungkol sa misteryosong lungsod ng Biringan. Kung kayo ay may sariling karanasan o kwento na kababalaghan, huwag mahiyang isulat ito at ipadala sa amin. Maaaring mag-email sa takotkwento@gmail.com. At sino ang nakakaalam, baka sa susunod, ang kwento mo na ang mapakinggan dito. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, Takot Kwento, ang tahanan ng mga tunay na kwentong nakakatakot. Maraming salamat po sa inyong lahat.